sa ating lahat. Ako po si James Rafael Ahop from Batch 3 at muli ko pong ibabahagi ang aking daily devotion para sa araw na ito. So, ang ating topic ngayon ay bakit ang Espiritu ay dumating noong Pentecost at ang ating Bible verse ay Acts 2 verse 1 to 4 at ang ating concept ay tungkol sa Pentecost. So, bakit nga ba ang Espiritu ay dumating noong Pentecost? Sabi sa ating Bible scriptures sa Acts 2 verse 1 to 4, "And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance." So, alam niyo po na ang Pentecost ay originally isang Jewish festival celebrated kapag 50 days after Passover. Isa itong feast of first fruits, isang pasasalamat para sa unang ani ng kanilang mga paninim. Pero after na umakyat si Jesus sa langit, mas malalim ang kahulugan ng Pentecost. Sa araw na ito, ibinuhos ng Diyos ang banal na Espiritu sa kanyang mga alagad, hindi lang bilang comforter, kundi bilang kapangyarihan para sa bagong yugto ng plano niya sa mundo. So, ito po ang simula ng New Covenant Ministry ng Holy Spirit. Hindi na sa templo mananahan ng Diyos, kundi sa mismong puso ng mga mananampalataya. So, bakit sa Pentecost dumating ang Espiritu? Una, first fruits, a harvest of the nations. Sa Jewish calendar, Pentecost ay tungkol sa unang bunga ng ani. Pero sa Acts 2, spiritual harvest ang nangyari. 3,000 kaluluwa ang naligtas matapos ang mangaral si Peter. So this marks the beginning of the global mission. Ang gospel ay hindi na lamang para sa Mahudyo, kundi para sa buong mundo. At sino ang magbibigay sa atin ng boldness? Yun ang Holy Spirit. Kaya wag natin kalimutan na kasama tayo sa mission na to. Tayo ang mga manggagapas ng spiritual na ani ng Panginoon. And second, law, God's Spirit written in our hearts. Noon nakasulat ang batas ng Diyos sa bato or stone tablets kung tawagin, gaya ng 10 Commandments. Pero sasabi sa Jeremiah 31 verse 33, "I will put my law in their inward parts and write it in their hearts." Sa Pentecost, ito mismo ang nangyari. Hindi na lang panlabas na pagsunod, kundi panloob na pagbabago. Ang Holy Spirit ang bumabago sa ating puso para mas mahalin, sundin, at sambahin natin ang Diyos. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa relasyon. And last, third, temple, the church is God's dwelling place. Sa lumang tipan, nasa templo ang presensya ng Diyos. Pero sa bagong tipan, tayo na ang templo ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 3 verse 16, "Know you not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth into you." Hindi mo na kailangan maghanap ng banal na lugar. Kung ikaw ay kay Kristo, nasa iyo na ang Diyos, at kung ganoon, dapat ipamuhay natin ito. So, ang Pentecost ay hindi lang event sa kalendaryo. Ito ay panimula ng mission ng church, ng mission natin, na tayo ang kanyang katawan, tayo ang templo, at nasa atin ang Espiritu na pwedeng magpabago ng buhay. At hayaan natin ang banal na Espiritu na dumating sa Pentecost na patuloy na kumilos sa ating puso at sa ating buhay. Ngayon lamang po para sa araw na ito, at maraming salamat po sa inyong pakikinig.